Hello! Ito ulit si Vocabulary at ito ang Week 2 Experience Learning ko sa Certified Voice Artist Program. Ito ang mga natutunan ko sa Week 2 session ng SIVO. Ang mga sumusunod ay ang itinuro sa amin nung nakaraang training. Ito ay ang basic equipment on doing voice-over professionally, voice-over vocabulary and terms, editing your audio using Adobe Audition and Audacity, and finding your niche. Isa-isa ko rin ipapaliwanag sa iyo mga kadeterminado kung paano nga ba iyan ipanaliwanag sa akin. Una, basic equipment on doing voice-over professionally. Dito, itinuro sa amin kung paano mag-set up ng sarili naming home recording studio. Ipinakita kung ano yung iba't ibang klase ng mga microphone na pwede mong gamitin sa pagre-record. Ito ay ang mga dynamic, condenser, and USB type microphone. Ibinahagi rin sa amin ang recording studio kung saan nagdadub ang mga voice artist. Ipinakita din at ibinahagi rin sa amin ang unang ginamit ni Sir Pocholo Choi Gonzalez de Leon, ang ating voice master ng microphone nung nagsisimula pa lamang siya. Itinuro rin sa amin kung paano ang tamang pag-e-edit ng audio gamit ang Adobe Audition and Audacity. Para mas maging dekalidad ang pagre-recording mo ng voice-over mo, ay maganda talaga i-edit ito. At itinuro sa amin ang technique, ang balance ng boses sa background music. At syempre, ang pinaka-paborito ko, yung finding your niche. Dapat talaga natin hanapin mga kadeterminado kung ano yung kakayahan ng ating boses. Kung sa voice acting ba, kung sa voice over ba, sa radio ads ba, or sa documentaries. Kasi kailangan kilala mo ang boses mo. Pero, malalaman mo iyon kapag tumatagal ka na sa industriya. Itinuro din sa amin na huwag maging greedy pagdating sa trabaho. Huwag yes ng yes. Kung alam mong hindi mo na kaya, huwag mo nang gawin. Kasi kailangan talaga alam mo kung ano talaga yung kakayahan mo. Pero hindi masamang mag-explore para mas makilala mo ang sarili mong boses. Sa panghapong session naman ng Week 2 CWAP ay tinuruan kami ng mga elemento ng voice acting at secret formula. Ito ay ang pitch, tempo, volume, and projection. Ginagamit ang pitch para malaman natin kung masaya ba, malungkot ba, at sa pag-voice acting naman, hahanapin mo yung pitch mo kung boses malalim ba o boses bata na matinis ang boses. Ang volume naman, ito ay yung lakas at hina ng pagsasalita. Hindi porke sinabing lakasan mo, sisigaw ka na. Lakas lang yung manggagaling pa rin sa diaphragm. Ang projection naman, ito ay yung ipoproject mo yung boses mo. Hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan bumulong, kailangan lang nakaproject. At yung tempo naman, yun naman ay yung bilis ng pagsasalita mo. Pag sa mga radio ads, kailangan talaga nating bilisan kasi usually 30 seconds lang tumatagal ang mga radio ads. Sa documentaries, mid-tempo. And sa mga commercials na kailangan talaga may emphasis, pwede rin naman ang slow tempo. Itinuro rin sa amin ni Papa Lem yung paano mo ipopromote ang sarili mo sa social media. Ano yung mga kailangan mong ilagay and how to promote yourself to the market. Kailangan ibida mo yung sarili mo. Audition lang ng audition. At in-advisean din kami na hindi porkat hindi ka nakukuha ay panghihinaan ka na ng loob. Dahil may mga iba nga dyan na talagang bago pa nila nakuha yung magandang
project para sa kanila ay talagang naka 100 muna sila na audition. So, ayun lang mga kadeterminado. Ibinabahagi ko sa inyo ang weekly session ng CVAP na noong Sabado. Kaya, ito lang ang masasabi ko mga kadeterminado. Kung kaya ko, mas kaya nyo. Ito pa rin si Vocabulary na nagsasabing hindi lang tayo basta person with disability. Tayo rin ay person with determination.